Ito na. Bukod dyan sa paglabas ni Baste, dyan sa sinasabi nilang Ridge Coalition, no, na parang wala na kasi itong maisog-maisog kasi maisog-maisog. Nakakahiya naman tawaging maisog tapos nakulong. Yeah? Kaya nga pinalitan nila mga kababayan yung sinabi lang maisog. Ibig sabihin kasi ng maisog, matapang. Matapang yan. Sa Bisaya, maisog. Pangit kasi tawaging maisog rally tapos yung tatay nyo nakulong. Yeah? Pangit pakinggan. Yeah? Na maisog rally, tapos nakulong. Yeah? So, pangit, pinalitan. Ridge Coalition. Ngayon mga kababayan, ultimo mga DDS, ultimo mga DDS, nagulat. Bakit? Nagulat sila sa hitsura ni Baste nung lumabas. Ang akala ng lahat, nagparehab ba to? Bakit ang laki ng pinayat? Mga kababayan, kayo ba, nagtaka ba kayo? Bakit ganun ang hitsura ni Baste? Na ultimo mga DDS, nagulat sa hitsura. Mga kababayan. Di ba? Mga kababayan. Yun ang tanong. Ito po panoorin natin mga kababayan. Yung wait lang mga kababayan. Panoorin natin yung banat ni Baste. Ito. Nakita niyo itsura niya? Ngayon, because my father is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend his terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo pa yung termino niya? Hindi talaga. Bakit namin itutuloy yun? Itutuloy namin? Patayan? Walang due process? Kita nyo mga kababayan, napansin nyo yung hitsura ni Baste? Ang laki ng pinayat niya. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya, dito sa comment section ng video na to, ang dami talagang nagsabi, anong nangyari kay Baste? Bakit ganun? Tignan ninyo mga kababayan. Tignan natin. Baste Duterte. Yung nasa dahig siya, wala pa naman yung isang buwan na nakalipas, ang taba niya. Diba mga kababayan? Ang taba-taba niya. Pero bakit ngayon, anong nangyari? Mga kababayan, anong nangyari kay Baste? Bakit ganun? Wait lang mga kababayan, hanapin natin. Ito, mga kababayan. Wait. Nang makita natin mga kababayan. Ito. Dito tayo kay Baste Duterte. Lakihan natin mga kababayan para maano ninyo. Baste Duterte. Ang laki talaga ng pinayat mga kababayan. Kaya nga sabi ko, na-stress na ubusan na ba to ng produkto? Kasi mga kababayan, noong nasa dahig siya, apakataba niya. Ito, panoorin ninyo. Ito, mga kababayan. Saan ba yung TikTok niya? Ang taba niya. Ito, isa pa to. Ayan. Ayan, wala pa namang isang taon yan Yun yung nagsalita siya na hinamon niya si General Torre. Anong nangyari? I-compare natin ngayon yung nagsalita siya. Ito, sana ba yun? Mga kababayan, dipuga. Bakit ganun? Ang laki ng pinagbago. Ayan Ayan yung mukha niya, lumubog, humaba ang leeg, pumayat ang braso, compare dito na ang layo talaga, ang layo. Kaya maraming netizen ang nagsabi, stress ba si Mayor? Maraming netizen ang nagsabing, may problema ba si Mayor? Ano bang problema ni Mayor?
Naubusan ba? Yeah? May problema ba si Mayor? Kaya, syempre, mga kababayan, no? Ako, bilang isang netizen, may karapatan naman siguro ako magtanong. Nagtatanong lang po, bakit po ang laki ng pinayat? 'Di ba? Baka, ito mga kababayan na, hindi naman to pag-aakusa, nagtatanong ako. Ang laki ng pinayat ni Mayor Baste. Nakita nyo naman dyan, sa bago niyang salita dyan sa Ridge Coalition sa Davao. Ang laki ng pinayat. Hindi ba dahil to sa marami siguro siyang sinagip na bahaan? Kasi alam nyo naman mga kababayan, alam nyo naman na kapag lumangoy ka sa baha, siyempre, papayat ka talaga. Siyempre, ngayon, baha ngayon. Hindi naman kasi humuhupa agad yan ilang araw yung sunod-sunod ulan. Alam nyo naman sa Davao, kunting ulan, baha agad. Baka, nakita nyo hanggang dibdib yung tubig. Siyempre, hindi ka man po pwede maglakad nun. Lalangoy ka. Baka nga, mga kababayan, tumulong siya, may sinagip siya, mga naanod sa baha, na bahaan. Siyempre, lalangoy ka talagang ganyan. So, 'di ba mga kababayan, isa sa ehersisyo lumangoy para pumayat, kaya siguro pumayat. 'Yun lang ang aking opinion. 'Yun yung aking doubt. Siyempre gabaha, naalala niyo naman mga kababayan, ang lalim ng baha sa Davao na may tulay nga bumagsak. Sabi nga nung kaibigan kong DDS vlogger noon nga nasa Davao ngayon, yung walang views, yung tinatawag nilang daga. Kilala nila yan, tinatawag na daga ng mga kaibigan kong vlogger din. No, yung DDS vlogger na nagba-vlogger-vloggeran walang views, tapos tinatawag na daga. Kaibigan ko pero tinatawag nilang daga ng mga kapwa ko din vlogger. Kaibigan ko noon. Sabi niya, nagkakamali po kayo. Hindi po yan baha na proyekto ni Pulong. Proyekto po yun ng iba. Sabi ko naman, kahit sabihin mong proyekto ni Tarpulano yan, pero Davao City pa rin yan. Yan kasi ang sakit ng mga DDS, mga kababayan. Kapag kayabangan, pag sinabi mong Davao, Baluarte ni Duterte yan. Pero pag sinabi mong Binaha, sasabihin agad nila, hindi naman party ng Davao City yan. Ganyan sila mga kababayan. Kahit rinig at kita at may address, inaway pa niya yung GMA Network. Sabi niya, GMA, nagbabalita kayo, fake news kayo. Dapat nag-research kayo bago niyo sabihin na Binaha ang Davao City. Inakita mo naman Davao City, bumigay ang tulay. Tapos, hindi naman sakop ni Pulong yan, pero Davao City pa rin. 'Di ba? Hindi daw yung proyekto ni Pulong yung tulay na bumagsak. Hindi nga kay Pulong, pero Davao City pa rin. 'Di ba? Sabihin natin hindi kay Pulong, pero Binaha. Akala ko ba ang Davao City maganda? Akala ko ba ang Davao City ay parang Singapore? 'Di ba? Naalala nyo mga kababayan, ipakita ko sa inyo dito grabe, pinagtanggol talaga nung kaibigan kong DDS vlogger na daga. Sabi niya, hindi kay Pulong yan. Eto Davao, tulay, bumagsak. Sasabihin na naman yan, hindi kay Pulong, hindi nga kay Pulong, pero Davao City pa rin. Eto nako mga kababayan, di puga 5 days ago. Binahagi lang bahagi ng Davao City dahil sa walang tigil na ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Mayroong simbahan na pinasok ng baha. Nalubog naman ang ilang sasakyan habang nasira ang isang tulay. Ang mga detalye babalita ni June Sotero. Ayan na. Nagka-apekto ang walang tigil na pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Matapos bahain ng isang simbahan, lumubog ang ilang sasakyan at motorsiklo at masira ang isang tulay. Ayon sa advisory ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa Buhangin, naapektuhan ang kanilang alas 6 na umaga na misa. Matapos pasukin ng baha ang simbahan, nanawagan din ang pamunuan ng simbahan sa mga miyembro at parokyano na magtulungan sa paglinis sa lugar. Samantala, ilang sasakyan at motorsiklo rin ang lumubog sa baha sa Jerome Extension, Castillo, Davao City. Ayon silang may-ari, hindi na umaandar ang kanilang motorsiklo. Ngayon, paano kaya yan sabihin ng kaibigan kong vlogger na binansagang daga? Hindi daw yan proyekto ni Pulong. Sige, hindi natin proyekto ni Pulong. Pero pagdating sa Davao, ang lakas ninyong magyabang. Parang Singapore. 51 billion. Walang ghost project.
walang flood control issue, pero binaha. Bakit mo tatawaging walang flood control issue, pero ang tubig hanggang dibdib? Kita nyo yan, mga kababayan. Di ba, Ma'am Emily Basog? Mamunit ng Sirisa Porcilo po, ma'am. Di ba? Kita nyo yan? Tapos ipagtanggol na nila, pag bumaha na, pag pumalpak na ang Davao City, sasabihin na, hindi, sakop ni Pulong yan, ibang distrito yan. Pero Davao City pa rin. Pero pag nagyabangan, wow, Davao, kay Duterte yan. Duterte country ang Davao. Tapos pag may gera, may baha, may dilubyo, may krimen, hindi naman sakop ni Digong yan kasi Davao City lang sila. O ngayon, Davao City pa rin, binaha. Sasabihin na naman, hindi naman sakop ni Pulong yan kasi hindi naman District 1 yan, District 3 yan. Oh, pero Davao City pa rin. Kita ninyo, mga kababayan. Kaya ako'y nagtataka, mga kababayan. Hindi ba kaya si Mayor Basti napagod sa kakalangoy kaya pumayat? Ah? Hindi ba kaya siya pumayat dahil maraming nabahaan, tinulungan? Siyempre, mag-dive ka niya. Pak, o tulungan natin. Doon may na-trap. O langoy na naman. O doon may nabahaan, langoy na naman. Eh, kung isang linggo kang langoy, araw-araw ulan, kunting ulan, baha. Meron pang ang lugar sa Davao, walang ulan, pero binaha hanggang dibdib. O, langoy na naman. Talaga, kaya ako nagtaka. At napansin kong pumayat talaga siya. Sabi nga nung mga netizen sa comment section, naubos kasi ang negosyo. Ang produkto kasi naharang. Naharang kasi ang produkto. Mga kababayan, kaya pumayat. Pero in fairness, mga kababayan, nung pumayat si Mayor Basti, dax na nga nung mataba, paano pa pong pumayat na ko? At tapos sa pa at kinakailangan pang ipaayos at ipa-change Diba? oil patuloy. Mga kababayan, sabi nga ng mga viewers ni Basti, ano yung gaumbok, Mayor? Ano yung gaumbok? Na, mataba pa nga, umbok na. Paano pag pumayat? Na, nakakatakot. Ay, Diyos ko. Pero, hindi naman ako nagtaka, mga kababayan, sa banat ni Basti kay PBBM. Doon talaga ako nagtaka sa, ang laki ng pinayat niya. Bakit kaya? Nag-rehab ba siya? Tatanong lang nagpa-rehab ba siya? Or nag-diet? Or di kaya hindi na nag-inom? Or di kaya di na nagsisurfing? Baka focus na sa goal. Baka focus na sa trabaho. O di kaya, baka pumayat dahil laging nagbabiyahe, pumayat dahil laki ang nagastos kasi nangangampanya na silang dahan-dahan Diba, mga kababayan? Alam nyo yung ginagawa nilang yan? Pangangampanya yan. Diba, bawal pa yan kasi wala pa namang eleksyon, nangangampanya na. Nakita nyo, mga kababayan, yung coalition na yan. Ano bang tawag dyan? Diba? Ano bang tawag dyan? Kaya siguro Ma'am Karen Ma'am Karen Isipio, kaya pala nasa Baker's Clinic. Siguro nga, mga kababayan, siguro nga nagpapayat, no? Dahil, iba, may ini-endorso silang Baker's Clinic sa Davao. Pero tinanggal nga si tinanggal nga si, yung nakaigit. Kilala nyo yung nakaigit na nainggit sa akin, nakabili ako ng Mustang. Sino ba yon? Si Tio. Tio ba yun? Pangalan nun, yung nakaigit. Tinanggal siya doon sa poster. Di ba? Di ba, mga kababayan? Kaya siguro nagpapayat. Sa bagay, may Baker's Clinic naman sila ngayon Yung glota, pampaganda, pampaputi. Kaya siguro pumayat, no? Pero, naawa naman ako nung kay Tio Moreno. Ba't yun naman tinanggal? Sa bagay, nakaigit. Pangit naman kasi ilagay mo endorser tas nakaigit. Oo, alam mo, sa totoo lang, pangit kasi si Tio Moreno gawing endorser ng Baker's Clinic. Pag dinatak doon, Tio Moreno for handsome endorser. Tapos yung comment, nakaigit. Di ba ang pangit? Bad feedback. Kaya siguro tinanggal. Nakaigit. Kaya yun lang po, mga kababayan. Kasi yung mga netizen talaga nagtaka. Bakit daw ang laki ng pinayat ni Basti? Ayun, alam nyo na, mga netizen, alam nyo na, mga kababayan, kung anong rason ng pagkapayat ni Basti. Dahil po, endorser po siya ng Baker's Clinic, baka nga nagpapayat.
Siyempre, may mga ano yun, slimming program, no? Diyan sa Baker's Clinic may pampatangos ng ilong, pampaganda, pampakinis ng mukha, balat, at pampapayat. O, baka yun ang napili niya kasi gwapo naman na siya. Maganda naman yung katawan niya, siguro nagpapayat. Diba? Pero sabi nga nung iba, hindi natin makaligtaan na maraming basher si Mayor Baste. Ang sabi nga, baka nagparehab. Diba? Yun ang sabi nila. Oo, kasi alam naman natin mga kababayan, minsan ang mga Pinoy, kapag tumaba ka, sabihin agad, nagmariwana to, bakit tumaba? Pag pumayat ka, nag-addict to, kaya pumayat, diba? May mga ganyan mga kababayan, hindi natin makaligtaan yan. May maraming Pinoy na ganyan. Pag pumayat ka, sabihin, nag-addict ka ba? Pag tumaba ka, nag-addict ka ba? Wala kang takas eh. Kaya ang tanging sagot mo lang talaga, huyo. Di ba? Oo, yun po yun. Mga kababayan. No? Kaya, wala naman akong pakialam kung pirahin ni Baste si PBBM. Ang mahalaga doon, bakit ang laki ng pinayat? So, yun po.